Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay sama-sama magpasalamat sa Panginoon sapagkat meron po tayo na gamit na internet, may kuryente po at meron po tayong isang tahimik na gabi. Ano po, reason para patuloy po tayong makapagsama-sama at makarinig na muli ng salita ng ating Panginoon. So before we start, samahan niyo po muna ako ng paglapit sa Lord. Tayo po manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Heavenly Father, this evening, Panginoon, we come to your holy presence once again, giving thanks to you, O God, praising your name, worshiping you, O God, sapagkat, Lord, patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon upang makarinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga salita upang tumibay at lumago ang aming mga pananampalataya. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa gabing ito at hayaan mo lang, Lord, na kami patuloy na matuto at maging malagot matatag ang pananampalataya namin. Sa mga salita mo, Lord, na mahahayag, patuloy mo, Lord, itong lagi ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Hayaan mo lang, Lord, na siya ay mag-penetrate sa aming mga puso at isipan upang patuloy, Lord, na ang buhay namin ay matagpuan mo na may kalakasan, matagpuan mo na mayroong banal na takot sa iyo, matagpuan mo na umaasa sa iyo, aming Ama. Patuloy mo, Lord, na pagpalain ang aming mga buhay, ang mga buhay ng mga anak mo, Lord, na umaasa sa iyo, at nagsisikap, Lord, na makasunod, Panginoon, sa mga salita mo na aming naririnig. Patuloy mo, Lord, na bigyan ng buhay namin ng kalakasan at ikaw ang patuloy na maging Diyos namin. Tumayo ka, Lord, sa aming kalagitnaan. Patuloy mong hawakan ang aming mga buhay. Thank you so much, Father. We bless your name. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, bago po natin punta ng ating topic, na pag-uusapan sa gabing ito, nais ko po ulit na magbalik-aral po tayo, from Revelation chapter 13, verses 1 to 10. Ito po yung ating pinag-usapan last Wednesday. Sabi po doon na ay umahon daw po mula sa dagat ang halimaw. Ang ibig po sabihin ng dagat ay restless nation. So, bakit po tinawag na halimaw ang taong ito? Kasi daw po siya ay marahas, siya ay mabangis, siya ay malupit, siya ay ganid at siya po ay wild. Ang Antichrist daw po nito ay world political leader at great religious leader. Dahilan para siya ay magyabang. Itataas na daw po ang kanyang sarili, lalaitin niya ang Diyos at ang mga taga-langit. Bibigyan po siya pansamantala ng Panginoon ng karapatan na pamahalaan ang buong mundo. Kaya magkakaroon po siya ng worldwide power. At dahil po sa kapangyarihan na ito, halos lahat ng tao sa buong mundo ay susunod sa kanya. Maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So tonight, pag-uusapan naman po natin ay mula po sa Revelation 13 verse 11 hanggang Revelation 13 verse 11 to 18. So simulan na po natin from Revelation 13 verse 11. Sabi po dito, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumilitaw mula sa lupa. May dalawang sungay. Ito tatulad ng sungay ng isang batang tupa, ngunit nagsalita ito na parang dragon. So ano pong nakita ni John? Si Juan po ay nakakita pa ng isa pang halimaw. Ang pangalawang halimaw po na ito ay seventh dominant character in this part of Revelation. Ang halimaw daw po ay may dalawang sungay na tulad ng sungay ng batang tupa, pero ang tinig ay parang tinig ng dragon. Ang unang halimaw daw po ay magmumula sa mga hintil, samantalang ang pangalawang halimaw daw po ay magmumula naman sa mga Hudyo, sa bansang Israel. Possible daw po na ang pangalawang halimaw ay isang Hudyo na ipapakilala ang kanyang sarili bilang isang Messiah. False Messiah po ito na ang pananalita ay satanic. At kahit na po satanic ang kanyang pananalita, marami pa rin daw po siyang madadaya at magiging followers. Ang dalawang halimaw po na ito ay parehong lalabanan si Jesus. But the second beast, i-assume niya po ang role ni Christ. Magiging parang Kristo po siya at gagayahin po niya lahat ng ginawa ni Jesus. Sabi na po sa Revelation 13 verse 12, ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng sugat na nakamamatay, ngunit gumaling na. Ang pangalawang halimaw po na ito ay
o ang dalawang halimaw po na ito ay magtutulungan sa paggawa ng masama. Yung unang halimaw at yung pangalawang halimaw, sila po ay magkakaisa para po patuloy na gumawa ng masama. Bibigyan po silang dalawa ng kapangyarihan ng dragon. Ano po, doon po sa ating mga napag-usapan nung una-una pa, ang dragon po ay si Satan. So si Satan po, bibigyan po niya ng kapangyarihan ang dalawang beast na ito. At pareho po nilang pagsisikapan na magawa, masunod at maipatupad ang lahat ng plano ng kaaway. Ang dalawang figure po na ito ay Antichrist at saka po false prophet. Ano po, sa pag-aaral po ng mga Bible scholars, possible daw po na ang pangalawang halimaw ang Antichrist. Halos magiging pantay lang daw po ang kapangyarihan ng dalawang beast na ito. Ang pangalawang halimaw na ito ay gagamitin ang kanyang kapangyarihan para ang lahat ng tao sa buong mundo ay sumamba sa unang halimaw. Ang pangalawang halimaw, gagayahin po niya si Kristo sa pagsamba. Ano po, kung paano po sa Jesus sumamba, atin po itong mababasa sa gospel, ganoon din po ang kanyang gagawin. Kaya ipinapalagay po ng mga Bible scholars na there will be a single worldwide religion during the end times. Ano po? So isang relihiyon lang po ang makikita sa buong mundo. Revelation 13:13, sabi po dito, kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. So gagawin po lahat ng pangalawang halimaw para makumbinsin niya ang lahat ng tao sa buong mundo na siya ang Mesiyas. Marami po siyang gagawin ng mga himala. Siya po ay siya rin po ay magpapababa ng apoy mula sa langit, kagaya po ng ginawa ni Propeta Elias. Ano po? Ang lahat po ng kanyang himalang gagawin ay mula po sa kapangyarihan ni Satan, kaya iisipin ng mga tao na siya talaga ang tunay na Kristo. So bakit sila gumagawa ng himala? Simple lang po ang sagot, upang manampalataya sa kanila ang mga tao. Kasi po sabi po sa John 20 verse 30, maraming po mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Sabi po sa verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kaya sabi ko po kanina, gagayahin ng beast na ito ang Panginoon Kristo, ang kanyang pagsamba sa Diyos Ama, maging ang kanyang paggawa ng mga himala. Bakit? Because they know the Word of God. Ang kanila pong pandaraya sa mga tao ay ayon din po, o dito rin po nila kukunin sa salita ng Panginoon. Kaya ang gagawin po ng pangalawang halimaw, gagawa po siya ng maraming mga himala. Ikukondisyon po niya ang isipan ng mga tao para sila po ay maniwala, sumampalataya at sumunod sa lahat niyang iuutos. Ano po? So sabi po ng Revelation 13 verse 4, nalinlang niya. Ano po? Ito na po yung resulta ng kanyang paggawa ng himala. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit nabuhay. Ano po ang mangyayari? Ang mga himalang ipapakita at gagawin ng false prophet ay papaniwalaan ng buong mundo at marami daw po ang maliligaw. Sabi po ng 2 John chapter 1 verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo bilang tao, or ayaw po nilang kilalanin na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. So, from the verse po na ating binasa, ano raw po ang meron sa sanlibutan? Sige po, kayo po ang sumagot.
From 2 John chapter 1 verse 7, ano raw po ang meron sa sanlibutan? Pakitype po niyo ng sagot sa ating comment box. Ano ang meron sa sanlibutan? Salamat po sa mga nag-type. Ang sabi po sa 2 John chapter 1 verse 7 ay nagkalat ang mga mandaraya sa sanlibutan. So next question, pakitype po ninyo ng sagot from 2 John chapter 1 verse 7. Ano raw po ang katangian ng mga mandaraya? From 2 John chapter 1 verse 7, ano raw po ang katangian ng mga mandaraya? Kasi sabi po ng 2 John chapter 1 verse 7, nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ngayon, ang tanong ay ito, ano ang katangian ng mga mandarayang ito? Salamat po sa mga nag-type. Ang katangian po ng mga mandaraya ay, tandaan niyo po ha, ang katangian po ng mga mandaraya ay ayaw nilang kilalanin na si Jesus ay dumating sa mundo bilang tao. Isa po yan sa mga katangian ng mandaraya. Next question. Meron pa pala. Bukod po doon sa ayaw po nilang kilalanin si Jesus, ayaw po nilang kilalanin na si Jesus ay dumating bilang tao, ayaw din po nilang kilalanin na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ano po? Siguro may mga marirecall po kayo na mga narinig ninyo na mga katuroan na si Jesus ay hindi Diyos, siya ay ordinaryong tao lamang. Hindi po yun totoo kasi maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon kung uunawain lamang na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. So ano ang katangian ng mga mandaraya na nagkalat sa mundong ito? Una, ayaw nilang kilalanin na si Jesus ay dumating bilang tao. Pangalawa, ayaw nilang kilalanin na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? From Matthew 24:24, sabi naman po dito, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. So ano pong sinasabi ng Matthew 24:24? Ito po yung isang babala sa ating mga mananampalataya. Kailangan po nating paghandaan, na maraming darating na mga huwad na Kristo, mga huwad na propeta o mga bulaang propeta. Ano po kanilang gagawain? Sila po yung papakita na mga himala at mga kababalaghan para madaya po kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. So dapat po alam natin paano sila kikilalanin dahil possible po na halos walang pagkakaiba kay Jesus ang gagawin po nilang mga himala. Dahil sabi po ng Biblia, kung maaari, sabi ko po kanina, kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos ay madadaya. Pero hindi po papahintulot ng Panginoon na madaya ang kanyang mga hinirang dahil sabi po ng Biblia, kung maaari. Bakit hindi nila madadaya ang mga hinirang? Number 1, dahil iingatan po sila ng Panginoon. Ang lahat ng hinirang ng Panginoon ay iingatan ng Panginoon. Number 2, dahil alam po nila ang salita ng Panginoon. Kaya merong preaching on Sunday at merong midweek on Wednesday para po tayo ay mahasa, para po tayo ay matuto, para po tayo maging matalino, at para magkaroon po tayo ng maraming kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon. Ito po ay preparation para po pagdating ng panahon, tayo po ay hindi madaya ng kaaway. Alam niyo po kung bakit? Dahil kapag alam po natin ang salita ng Diyos, kahit ilang false prophet pa ang dumating, hindi po tayo maloloko. Kahit na 1,000 pang tao ang mangaral sa iyo, kapag hindi po nila totoong ipinapahayag ang Kristo, hindi po tayo madadaya. Hindi po nila tayo makukuha. Kaya anong dapat po natin gawin? Dapat po ay rooted tayo sa Word of
God. Dapat po ay lagi tayong nakikinig, lagi tayong nagbabasa, lagi tayong nagme-memorize, at lagi po tayong nagme-meditate ng salita ng Panginoon. Alam nyo ba? Posible rin daw po na gamitin ng pangalawang halimaw ang technology. At dahil daw po sa mga kamangha-manghang ginawa ng pangalawang halimaw na ito, nahikayat niyang gumawa ng rebulto ng unang halimaw ang mga tao upang kanilang sambahin. So, history repeat itself. Sino po ang gumawa ng rebulto? Yung mga tao. Sinong humikayat na gumawa ang mga tao ng rebulto ng unang halimaw? Yung pangalawang halimaw. Bakit nahikayat ng pangalawang halimaw ang mga tao na gumawa ng rebulto ng unang halimaw? Dahil gumawa po siya ng kababalaghan sa pamamagitan ng unang halimaw. Bakit sila sumusunod sa unang halimaw? Because they do not have the knowledge of God's Word. May sinasabi po sa Biblia, makinig man sila ng makinig, wala silang maiintindihan at wala po silang makikita. Bakit? Sinarahan ng Panginoon ng kanilang tenga, sinarahan ng Panginoon ng kanilang mga mata para sila hindi makakita at hindi makarinig. Kaya alam niyo po, napakapalad po natin. Pakitype niyo nga po, pakisabi po. Pakisabi po sa inyong mga kapatid. Mapalad tayo dahil tayo ay nakakita at nakakarinig. Salamat po sa mga nag-type. At yun po ang katotohanan. Mapalad tayo dahil tayo nakakita at nakakarinig. Nakakita tayo ng himala ng Panginoon at nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. So, anong tawag sa atin ng mga tagalangit? Tayo po ay mapalad. Samantalang itong mga taong ito na mabubuhay sa Great Tribulation, kahit anong sabihin ng pangalawang halimaw, susundin po nila, gagawin po nila. Bakit? Sinarahan ng Panginoon ang kanilang mga mata at ang kanilang mga tenga. Wala silang maalala, wala silang makita, wala po silang marinig from the Lord. At alam nyo ba, ganyan din po ang nangyari kay Haring Nabucodonosor. Diba, napag-aralan na po natin, si Haring Nabucodonosor, nagpagawa po siya ng rebulto at pagkatapos ay pinasamba niya ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Anong parusa sa mga hindi sasamba sa kanyang rebulto? Pakitype niyo po ng inyong mga sagot. Ano ang parusa ni Haring Nabucodonosor kapag nahuli ka na hindi sumasamba sa kanyang rebulto? Sila po ay, salamat po sa mga nag-type, sila po ay papatayin. Papaano po sila papatayin? Sa pamagitan po ng paghahagis sa kanila sa pugon na pinainit ng 7 ulit. Kaya sa mga hindi sasamba sa rebulto ni Haring Nabucodonosor, sila po ay mamamatay. Sa mga hindi sasamba sa rebulto ng unang halimaw na ipinagawa ng pangalawang halimaw, sila po ay mamamatay. Revelation 13:15, ipinahintulot din sa kanya. Nabigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Nagkaroon ng buhay, ano po yung unang halimaw? Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So ano po nangyari? Binigyan ng hininga ng false prophet ang rebulto. Hindi lang po yun ang kanyang ginawa, kundi binigyan pa niya ng dila para makapagsalita rin po ang false prophet. Sabi po nila, pwede raw po na literal na huminga at makapagsalita ang rebultong ito because of Satan's power or lagyan po ng sophisticated robot within ang rebulto na ito. So, pwedeng literal o pwede po nilang gawa ng paraan para po makapagsalita. Nalala ko lang po, tandaan niyo yung dati nauuso yung sinasabi nila, umiiyak ng dugo ang
ang mga rebulto, or kaya naman ay umiiyak ng, asin talagang parang luha, tumutulo po sa mga mata. Tandaan niyo yon, di ba? Siya po ay na-reveal, parang sa likod ng ulo, meron pong asin na nakalagay. Siyempre, ang asin kapag natunaw, talagang lalabas sa mata. O dugo naman ang nilagay doon sa likod ng ulo para kung matunaw po yung dugo, tutulo talaga sa mata. Tapos sasabihin nila ay umiiyak ng dugo. O magsisikay sa mga kasalanan nyo kasi umiiyak si Maria ng dugo. O umiiyak si Maria, tayo ay magbago na. Pero alam niyo yun, sabi ng Biblia, wala silang kakayahan na kumilos. Wala silang kakayahan na umiyak. Bakit? Hindi sila totoong Diyos. At sa panahon po ng Great Tribulation, ito rin po ang pandarayang gagawain ng pangalawang halimaw. Pwede po niyang bigyan talaga ng buhay ang rebulto or lagyan po nila sa loob ng mga ganyan-ganyan, ang tawag doon, mga wirings, artificial robot, sophisticated robot para makagalaw, makapagsalita, makapag-utos. At ang lahat ng hindi sasamba sa halimaw o sa rebulto, alam niyo ba kung anong gagawain? Papatayin. Now, ano po ang stand ng Biblia sa mga rebulto o sa Diyos-Diyosan? Sabi po ng Exodus 20 verse 4, ito po ang utos ni Yahweh. Ito po ang utos ng Diyos Ama. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, na nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin sa makatwid. Huwag tayong gagawa ng imahin o rebulto ng kahit na ano na nilikha ng ating Panginoon. Ituloy po natin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ano ang katangian ng ating Panginoon? Seloso, mapanibughuin. Kaya bawal tayong yumukod o sumamba kanino sa mga rebulto. Ang sabi ng John 4:24, our God is Spirit and we must worship Him in Spirit and in truth. Pastora, anong mangyayari kapag ako ay sumamba sa rebulto? Kapag ako yumukod sa rebulto? Ituloy po tayo sinasabi ng Exodus 20 verse 5. Sabi po dito, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Kapag si Lord ay nagalit hanggang 4th generation, siya po ay galit. Kapag naman po siya natuwa, thousands of generation ay kanya pong pinagpapala. So ano pong katotohanan? Ayaw ng Diyos ng idols. Ayaw ng Diyos ng rebulto. Ayaw ng Diyos-Diyosan. Bawal. Paparusahan ang sasamba sa mga rebulto. Ano ang parusa? Sila po'y itatapon sa lake of fire. Revelation 13 verse 16, sabi po dito sa pilitang, pinatatakan ng 2 halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Tinatakan po ng Diyos Ama ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus by placing the Holy Spirit in them. Ang tatak po na ito ay nagsasabi na they belong to God. Sa end time po, ang false prophet will cause everyone, regardless of social or economic status, na tumanggap ng tatak sa kanang kamay o sa noo. Ang tatak po na ito ay magpapakilala na they belong in the kingdom of the beast. Ang lahat ng magpapatatak will reject God. Sabi po ng Revelation 20 verse 4, at nakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus
at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 years. So ano po nakita ni John? Mga trono. Ano po ang pinapagawa ng Panginoon sa mga nakaupo sa trono? Binigyan sila ng karapatan na humatol. Ano po nakita ni Juan? Kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pangangaral at pag-testify about Jesus. Bakit sila pinugutan ng ulo? Hindi po sila sumamba sa halimaw at hindi rin po tumanggap ng tatak sa kanilang kanang kamay at sa kanilang noo. Now, ano po ang reward ng Panginoon sa kanilang sacrifices? Ito po ang gantimpal ng Panginoon sa kanila. Doon po sa mga nagsakripisyo ng kanilang buhay, alang-alang sa kanilang pananampalataya. Doon sa mga taong hindi nagpatatak sa kanilang kanang kamay or sa kanilang noo ng tatak ng pangalawang halimaw sa panahon ng Great Tribulation. Ito po ang reward ni Lord. Sila po ay mabubuhay, sila po ay maghahari na kasama ni Jesus sa loob ng how many years? Please type your answer in our comment box. Salamat po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sila po ay mabubuhay at maghaharing kasama ng Panginoon Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya alam nyo, ang pagsunod sa ating Panginoon ay worth dying for. Hindi sayang ang ating mga sakripisyo, hindi sayang ang ating pagpapagal, hindi sayang ang ating pagpupuyat, kahit na ikaw ay namamao sa pananalangin, sa pagkanta, kahit na naglalapat ang mga mata mo kapag nagbasa ka ng Biblia at hirap na hirap ka ng intindihan na sinasabi salita ng Panginoon dahil ikaw ay antok na, hindi sayang ang ating pagpapagal. Amen. Ito lang po yun. Ang mga tunay na mananampalataya will refuse the mark of the beast. At marami po ang mamamatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang Greek word po sa mark na ito ng Antichrist ay karagma. Tatak na ginagamit po sa mga hayop to denote ownership. Ano po? Nalala ko po kami sa Mindoro, nung kami po nasa Mindoro, meron po kaming kalabaw. Sabi ng tatay ay, pinalagyan niya ng hero ang kalabaw para po malaman na amin yon. Kahit siya ay makawala, makaalpas, kahit saan siya makarating, meron po siyang malaking tatak na letter D. Simula po ng pangalan ng aking tatay. Para kung sino man na makakita, makapulot, alam nila na sa tatay ko yon. Sa amin yon. At pwede po nilang ibalik. Ano po? So, ulit, ang tatak po ng Antichrist na itatatak niya po sa mga magiging followers niya ay tinatawag po na karagma. Ito po ay Greek word. Ito po ay ginagamit sa hayop to denote ownership. While ang followers po ng Panginoon, ang tatak po nila from Greek word is spragis, referring to a proof or inscription. Ano po? Pinapahalagahan ng Panginoon ng mga tao while Satan brands his followers like an animals. Kaya alam nyo, kahit nahihirapan ka sumunod ngayon, magtiyaga ka lang. Kahit there are times na ikaw po nadi-discourage. Nadi-discourage ka sa mga nakikita mo sa paligid mo, nadi-discourage ka sa ugali ng mga kapatid mo, magpatuloy ka lang. Huwag mong tingnan yung kapatid mong masama ugali. Huwag mong tingnan yung kapatid mong pasaway. Ang tingnan mo yung sarili mo. Kasi kapag dinignan mo yung kapatid mo at natisod ka at sumama yung loob mo, eh sinong talo? Di ikaw. Di ba? At saka ganito, kapag tayo po ay busy, kapag po tayo maraming ginagawa, lalo na po tambak ang ating ginagawa sa kingdom ng Panginoon, kahit na yung ginagawa ng kapatid mo nakakasama ng loob, hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya mararamdaman, hindi mo na siya papansin. Bakit? Abala ang isip mo sa paglilingkod sa Panginoon, abala ang isip mo sa mga ginagawa mo, kaya hindi mo na siya mapapansin. Kaya nga, di ba, sino ba yung nababaliw?
Sino ba yung nade-depress? Sino ba yung nade-discourage? Sila yung mga taong walang ginagawa. Sila yung mga taong walang pinagkakaabalahan. Bakit sila isip ng isip? Wala silang ginagawa. Nakatunga nga lang maghapon. Pero kung abala yung isip mo, abala yung kamay mo, abala yung paa mo, abala yung buong katawan mo, yung buong katawan mo, wala kang ibang makikita. Kasi nag-uusap, nag-chismisan diyan, kahit ikaw pinag-uusapan nila, hindi mo sila maririnig, hindi mo sila mapapansin, bakit abala yung isip mo. Pakitype nyo po. Pakitype po. Sabihin nyo, kapatid, abalahin natin ang ating mga sarili. Pakitype po, kapatid, abalahin natin ang ating mga sarili. Salamat po. Gawin niyo po yan ha. Make yourself busy. Kasi kapag busy ka, wala kang panahon para pakinggan ang mga sinasabi sa iyong kanan at kaliwa. Wala kang panahon para lumingon sa likuran mo. Wala kang panahon para tumigil. Bakit? Abalang isip mo, nagpaplano ka. Okay? So, ang Revelation 13:16 at 17 po ay nagki-create ng maraming haka-haka. Ano po? Sa po ng iba, ang mark na ito, ang tatak po na ito ay tattoo na makikita sa ultraviolet light. Ano po? Sa po ng iba, implanted chips. Ngayon po yung mga company na nagbibigay ng company ID na pwede pong makapagbukas ng doors, diba? Sa mga high-tech na hotel, hindi na husos ang ginagamit. Di ba card na, isaswipe mo lang na gano'n, mabubuksan na pintuan. Ano po? Walang RFID naman po ay ginagamit para sa mga services. Di ba ngayon, kapag nagpunta ka ng Manila, sa Startol or sa SLEX, di ba, RFID na. Unti-unti na po nilang inaalis yung cash. Kapag naka-RFID ka at pumasok ka sa cash, magmumulta ka pa. Sabi ng San Miguel Corporation, kanila pong ginagamit ang RFID para makatipid sila ng saswalduhan. Kasi kapag RFID ang gamit, kahit walang tao, diretso lang. Diretso lang po yung mga sasakyan. So, napakalit po ng mga detalye na ibinigay ng scripture about mark of the beast. At sigurado po, it will come to pass. Ang lahat po na magpapatatak, ang loyalty po nila ay nasa Antichrist. Kapag natatakan na po ang mga tao ng mark of the beast, required po sila na ipakita ito every time na sila ay bibili or magbibenta. Kahit po hotdog lang ang bilhin mo, kailangang ipakita mo ang mark or ang tatak para makabili ka. Para ngayon po, di ba? Kailangang ipakita ang vaccination card para makapag-transact. Unti-unti po inililapit tayo, sinasanay. Hindi po natin alam ang pangalan ng unang halimaw, but the Bible tells us his number. Ano po ang kanyang number? 666 or 666. Number 7 po, it has the idea of perfection. Number 7 is God's number. 6 is the number of man who always fall short of God's perfection. Ang paghatol po ng Diyos ay babagsak sa lahat ng ayaw tumanggap kay Jesus. Kaya habang may panahon pa, let us accept and serve the Lord Jesus. Manalangin, lumapit sa Panginoon, maging matalino, maging mapagbantay, maging mapagmatiyag. Amen. Patuloy po tayong maniwala. Paniwalaan po natin na meron tayong Diyos na buhay, Diyos na tunay, Diyos na nagtatanggol sa atin sa bawat araw. Paniwalaan po natin na ang iglesyang ating kinabibilangan ay inaalagaan, ginagabayan at pinapatnubayan ng ating nag-iisang Ama. Amen? Tayo mag-pray. Thank you, Jesus. Thank you, Father, and thank you, Holy Spirit. Patuloy namin, Lord, na dinadakila at niluluwalhati ang banal mong pangalan, Panginoon, sa paghahayag
ng iyong mga salita sa aming kalagitnaan sa gabing ito, O Diyos. Thank you for allowing us to know, Father, na marami pong gagawin pandaraya ang pangalawang halimaw sa pamamagitan ng unang halimaw, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na huwag po kami makarating sa time na yan, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ngayon pa lang, Lord, manampalataya na kami sa iyo, maniwala na kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago ang aming mga buhay, na maging masunurin kami sa iyo, Panginoon. Hayaan mo lang, Lord, na ang buhay namin ay patuloy matagpuan, na naghahanap sa iyo, nagmamahal sa iyo, lumuluwalhati sa banal mong pangalan, at nagbibigay ng karangalan sa iyo, aming Ama. Patuloy mo kaming turuan, Lord, sa bawat araw, na mamuhay na may kabanalan, sumunod, Panginoon, sa iyo. Gumawa kami ng mga bagay na iniuutos mo, mga bagay na makakapagpasaya sa iyo, aming Ama. Samahan mo kami, Lord, sa aming patuloy na pamumuhay sa mundong ito, at sa patuloy po na pag-aaral namin ng iyong mga salita, Lord. Ilagay mo ito sa aming puso, sa aming isip. Hayaan mo lang, Panginoon, na kami patuloy na matuto, at patuloy, Lord, na ang buhay namin ay liwanagan mo ng kapangyarihan mo, liwanagan mo ng kaluwalhatian mo, at hayaan mo na, Lord, na maging isa kami, Panginoon, sa banal mong harapan. Salamat, Lord, sa mga pagpapalang ibibigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa mga rewards na aming matatanggap kung patuloy kami, Lord, na maglilingkod sa iyo, patuloy kami, Lord, na susunod sa iyo, patuloy kami, Lord, na magkakaroon ng banal na takot sa iyo. Iligtas mo kaming patuloy, aming Ama, at lagyan mo, Lord, ang aming mga puso ng patuloy na pananampalataya para sa iyo. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen.